Kung ikaw ay isa sa milyon-milyong sumusubaybay kay Ivana Alawi, alam mo kung gaano siya ka-generous. Palagi siyang nagbibigay, palagi siyang tumutulong. At ngayon, nag-anunsyo siya ng isa sa pinakamalaking giveaway na nagawa niya, 100 iPhone 17. Pero hindi nagtagal, sa halip na papuri at pasasalamat, ang nangyari ay isang malaking backlash. Kasi ang tunay na dahilan kung bakit nagalit ang mga netizen ay hindi ang halagang ginastos ni Ivana, hindi ang bilang ng iPhone, hindi kahit ang kanyang kabutihang loob. Ito ay tungkol sa isang condition na nagbago ng lahat ng pananaw sa kanyang giveaway at nagpapakita ng isang mas malalim na issue na dapat nating pag-usapan bilang isang bansa. Balikan natin ang buong kwento, kasi para maintindihan ang kontrobersya, kailangan nating malaman kung paano ito nagsimula. Ilang linggo na ang nakalipas, inanunsyo ni Ivana Alawi sa kanyang social media na siya ay mamimigay ng 100 iPhone 17. Sinabi niya, mula ito sa sarili niyang pera, at ang halaga, mahigit 4 na milyon pesos, tinatayang nasa 4.28 hanggang 5 million. Isipin mo ang bigat ng bilang na iyon. 100 iPhone, 5 milyong piso, para sa maraming Pilipino, iyon ay isang buhay na pagbabago. Pero hindi nagtagal. Lumabas ang mechanics ng giveaway, at doon nagsimula ang problema. Ayon sa mga netizen na nagbasa ng detalye, para maging kwalipikado sa giveaway, kailangan mong i-follow ang isang page. At ang page na yon, isang online gambling platform. Isang platform ng online casino, isang sugal site na sinasabing ine-endorso mismo ni Ivana Alawi. Kaya naman, nang kumalat ito sa social media, agad na naging viral ang issue. Mga netizen, mga content creators, mga ordinaryong Pilipino, lahat ay may kanya-kanyang reaksyon. Ang una nilang tanong, bakit kailangang i-tie up ang isang giveaway sa isang online gambling platform? Ang pangalawang tanong, kung ang mga followers ni Ivana ay kailangang mag-follow sa isang sugal page para lang makasali sa giveaway, hindi ba nito hinihikayat ang mga tao na sumali sa online gambling kahit ayaw nila? Pero narito ang mas malalim na issue na lumabas mula sa kontrobersyang ito. Sa Pilipinas ngayon, ang online gambling ay isa sa mga pinaka-controversial na paksa. Marami ng pamilya ang nasira dahil sa online sugal. Marami ng buhay ang naapektuhan. Marami ng batang lalaki at babae, kahit menor de edad, ang nahihikayat sa online casino apps dahil sa aggressive advertising at endorsements. At kapag isang celebrity na may milyon-milyong followers, lalo na ang mga batang followers, ay direktang nag-e-endorso ng online gambling platform, ang epekto nito ay hindi basta-basta. Kaya naman marami ang nagsabi, ang giveaway ni Ivana, kahit magandang intensyon, ay naging isang paraan para mag-promote ng online gambling sa isang paraan na tila kabaitan lang. Isipin mo ang dynamics nito. Kung ikaw ay isang tagahanga ni Ivana at gusto mong manalo ng libreng iPhone, kailangan mong i-follow ang isang sugal page. Sa proseso, mapapasama ka na sa algorithm ng gambling advertising. Makikita mo na ang kanilang mga content. Malalantad ka na sa kanilang mga promotion. At kahit hindi mo talaga gustong magsugal, nadadala ka na sa ecosystem nito. Yun ang tinatawag na backdoor marketing. Paggamit ng kabutihang loob para sa layuning komersyal. Pero mahalagang bigyang diin. Walang opisyal na pahayag na inilabas si Ivana Alawi tungkol sa kontrobersyang ito. Wala pa siyang sagot sa mga kritisismo. Wala pa siyang paliwanag kung bakit kasama ang online gambling platform sa mekanika ng giveaway. At ang katahimikang iyon, para sa marami, ay nagdagdag pa ng tanong. Kasi kung ang giveaway ay talagang mula sa purong kabutihang loob, bakit kailangan pa ng ganitong kondisyon? Kaya naman, ang buong issue ay lumaki mula sa isang simpleng giveaway tungo sa isang malaking usapin tungkol sa online gambling promotion sa social media ng Pilipinas. Mga content creators, mga journalists, mga ordinaryong netizens, lahat ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kung gaano kalawak na ang reach ng online gambling advertising sa buhay ng mga Pilipino ngayon. Hindi na lang ito basta mga ad sa TV. Hindi na lang ito basta mga banner sa website.
Ito ay pumapasok na sa mga giveaway, sa mga contest, sa mga content na tila walang kinalaman sa sugal, pero may nakatagong connection. Pero may isa pang panig ng kwentong ito na kailangan nating isaalang-alang. Si Ivana Alawi ay isa sa mga pinakamalaking content creators sa Pilipinas. Ang kanyang reach, ang kanyang impluensya ay hindi basta-basta. At sa industriya ng content creation, karaniwan na ang mga brand partnerships, kasama na ang mga partnerships sa iba't ibang platforms, online shops, apps, gaming platforms, at minsan pati na rin ang mga betting o gaming apps. Ang tanong dito ay hindi kung legal ba ang partnership. Ang tanong ay kung ethical ba ito, lalo na kung ang audience ay may malaking bilang ng menor de edad o mga taong madaling maimpluwensyahan. Kaya naman, ang kontrobersyang ito ay nagbukas ng malaking usapan tungkol sa responsibilidad ng mga content creators. Kasi may isang bagay na dapat nating tandaan. Ang mga celebrity at content creators ngayon ay hindi lang basta entertainers. Sila ay mga influencer sa literal na kahulugan. Ang kanilang mga salita, ang kanilang mga endorsement, ang kanilang mga desisyon ay may direktang epekto sa milyon-milyong followers na naniniwala at umaasa sa kanila. At kapag ang isang giveaway na dapat sana ay puro kabutihang loob, ay nakatali sa isang industriya na may kilalang negatibong epekto sa maraming pamilyang Pilipino, hindi maiiwasan ang pagtatanong. Pero may isa pang anggulo dito na kailangan din nating tingnan. Marami ring nagtatanggol kay Ivana. Sinasabi nila, ang totoong intensyon niya ay tumulong. Ginastos niya ang sariling pera. Hindi siya required na mamigay ng kahit ano. At kung ang online gambling platform ay isang sponsor o partner ng giveaway, marahil ito ay isang business arrangement na hindi naman sa kanya nagmula kundi bahagi ng kasunduan sa pagitan niya at ng platform. Sa madaling salita, maaaring hindi rin niya ganap na kontrolado ang buong mekanika ng giveaway. Kaya naman, ang totoong issue dito ay hindi lang tungkol kay Ivana Alawi mismo. Ito ay tungkol sa isang mas malaking sistema, kung paano gumagana ang partnership sa pagitan ng mga content creators at ng mga brand, kasama na ang mga gambling platforms. At kung paano ang sistemang ito, kung hindi ginagabayan ng malinaw na patakaran at transparency, ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga taong dapat sana ay pinoprotektahan. Lalo na ang mga kabataan, lalo na ang mga taong madaling maimpluwensyahan, lalo na ang mga pamilyang nasisira na dahil sa online gambling. At ngayon, habang patuloy na kumakalat ang issue sa social media, habang naghihintay ang publiko ng opisyal na pahayag mula kay Ivana, habang patuloy na nagdedebate ang mga netizen, ang buong bansa ay nanonood. Kasi ang kwentong ito, hindi na lang basta tungkol sa isang giveaway. Ito ay tungkol sa kung paano dapat protektahan ang mga Pilipino mula sa nakatagong promotion ng online gambling. Kahit pa nakabalot ito sa magandang intensyon. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. 100 iPhone, 5 milyong piso, at isang kondisyon na nagbago ng lahat. Hindi ito basta isang kwento ng kabutihang loob. Hindi ito basta isang kwento ng giveaway. Hindi ito basta isang trending topic na malilimutan bukas. Ito ay isang paalala kung gaano kadaling itago ang isang malaking industriya sa likod ng isang simpleng ngiti, isang libreng regalo, at isang pangakong tumulong. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay isang magulang na nag-aalala sa impluwensya ng social media sa iyong mga anak. Marahil ikaw ay isang taong personal na naapektuhan ng online gambling. Sa iyong sarili o sa isang mahal mo sa buhay, naiintindihan kita. Ang galit na nararamdaman mo, ang pag-aalala sa kung ano ang nakikita ng mga kabataan online, iyon ay lehitimo. Kasi bawat beses na may isang malaking platform na nag-e-endorso ng online gambling, kahit sa paraan ng isang giveaway, lumalaki ang panganib na maakit ang mga taong hindi dapat kasangkot dito. Ang pinaka-hindi karaniwang anggulo, hindi ito isang kwento ng isang celebrity giveaway. Ito ay isang kwento ng kung paano ang mga malalaking industriya, tulad ng online gambling, ay natututong gamitin ang kabutihang loob bilang paraan ng promotion.
at kung paano dapat tayong maging mapanuri sa bawat libre na inaalok sa atin. 100 iPhone. Sa simula, iyon lang ang balita. Isang malaking regalo mula sa isang celebrity na kilala sa kanyang kabutihang loob. Pero habang lumalalim ang detalye, lumabas ang tunay na larawan. At ang aral dito ay hindi lang tungkol kay Ivana Alawi. Ang aral ay para sa lahat ng Pilipino. Bago tayo mag-follow, bago tayo sumali, bago tayo mag-click sa anumang libreng giveaway, tanungin muna natin ang sarili natin. Ano ba talaga ang kapalit? Kasi sa mundo ngayon, kung minsan, ang pinakamahal na presyo ng isang libreng bagay ay hindi pera. Ito ay ang unti-unting pagbukas ng pinto sa isang mundong hindi natin talaga dapat pasukin. At kung tayo, bilang mga magulang, bilang mga netizen, bilang mga responsableng Pilipino, ay magiging mas mapanuri, mas mapagtanong, mas mulat, doon lang natin tunay na maiiwasan ang susunod na henerasyon na madaling mahikayat sa mga bitag na nakabalot sa magandang packaging ng libreng regalo.